Guys, for today's video, I'll give you 3 reasons why, even though Atome is not a credit card, maganda pa rin na magkaroon ng Atome card, especially for first-time user. So, kung gusto niyo malaman yan, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yes, Atome is not a credit card. Basically, it is just a ATM or debit card na nilalagyan ng laman ni Atome. So, sa mga wala pang Atome card dyan or Atome credit, pag nag-apply kayo, na-approvean kayo at na-receive nyo na yung card, pag ginamit nyo po yan sa mga merchants or sa terminal, usually kasi kapag credit card, straight na i-swipe na lang nila and then pipirma kayo. Kapag debit card naman or ATMs ang ginagamit natin sa mga terminal, ang nangyayari po dyan ay pag in-insert, pipiliin po ay savings and then i-enter po natin yung ating PIN. So, dun po sa app mismo ni Atome, nandun po, pwede nyo pong i-change yung PIN kapag nakalimutan nyo. Thus, yung pag-enter pa lang ng PIN, parang yun po yung katumbas ng pagsasign natin sa mga credit card. So, yan, na-distinguish na natin po yung card ni Atome versus sa mga credit card. Bakit nga ba maganda na i-maintain or magkaroon ng Atome card? Lalo na kung first-time user ka. I mean, first-time user, first-time sa credit, yan. Dahil, kunyari, kaka-graduate mo lang or kaka-18 mo lang, nung ka pala magkakaroon ng mga records, diba? So, yun yung mga sinasabi ko, especially for that purposes or for that cases. So, bakit nga ba? Unang-una sa lahat ay si Atome, kapag na-approvean kayo dyan, napaka-laking pasasalamat nyo kasi si Atome ay reporting entity sa CIC. Ang ibig sabihin lang neto is nire-report ni Atome yung mga panghihiram mo sa kanila, pagbabayad mo sa kanila sa CIC. CIC stands for Credit Information Corporation. Sila ang government agency tasked to consolidate all our credit information and gumawa ng credit score. Itong credit score na to, ito yung gagamitin ng lahat ng mga financial institution para i-evaluate kung credit worthy ka, kung uutang ka sa kanila or hindi. So since Atome is a reporting entity sa CIC, is a good start para makapag-build kayo ng magandang credit standing. Later on, pag na-build nyo ang credit score nyo, ma-approvean kayo ng mga car loan or housing loan, etc. Kaya magandang entry po si Atome kung nagsisimula pa lang kayo. Number 2 reason is si Atome ay hindi ganun kataas magbigay ng interest na katulad ng mga online lending apps natin such as sila One Hand, si Mabilis Cash, etc. For me, hindi ko mako-consider si Atome na online lending app because isa siya sa mga lending institution na nagpo-provide ng ATM card. So, ibig sabihin lang neto, meron kang ATM card and then meron ka ring virtual card na magagamit mo naman for your online purchase. Siguro ang malapit na company na pwede nating ipag-compare si Atome ay si Bilis. Since si Bilis naman din ay ganun din, may app din, pero we don't consider Bilis as online lending app with the likes of One Hand and Mabilis Cash, etc. Diba? Yes, online lending app siya, but more on regulated and sumusunod sa laws and implementing regulation ng gobyerno natin at hindi ganun kataasan ng interest, yun nga yung direct comparison ni Atome. Hindi ko naman masasabi na sobrang baba ang interest ni Atome at 6% per month, okay na rin naman siya kasi if we compare Atome with the rest of other lending services like si GCash, Maya, ayan, si Bilis, si Shopee, and then si Atome, within that range, at 72% per annum, kahit papaano okay na rin naman. But for me guys, kung kayang makakuha ng mas mababang interest, dun po tayo. Pero sabi ko nga na for starters, ganun po talaga dahil wala pa tayong credit score, mas malaki ang interest rate na nabibigay sa atin. Okay. So, last but not the least, si Atome ay nagbibigay ng 0% interest ng up to 40 days. Ang ibig sabihin lang nito, lahat ng nakaskas mo
sa pagbabayad using your Atomic card or even yung virtual card ginamit mo online, meron kang up to 40 days na bayaran basically yung amount lang na ginamit mo nang walang interest, di ba? Etong up to 40 days guys, medyo nagbabari pala to kasi it depends kung kailan mo siya ginamit. Ako for example, ang cut-off date ko or ang billing end date ko is every 13th of the month. So pag ginamit ko siya ng 14th of the month, well, panibagong cut-off na yon, that's around 40 to 45 days kung magbabayad ako sa susunod na due date. So basically, 'di ba? Instead na ibayad mo ng cash, pwede mong i-store muna yung perang ipababayad mo ng cash sa inyong digital bank at mag-earn yung pera mo ng interest and credited to you on a daily basis. So nakahiram ka na at kumita pa yung cash na pambayad mo. So, 'di ba? Ito yung mga features na magandang i-exhaust sa mga applications sa mga online lending service. Gumaganda na yung credit score mo, kumikita ka pa ng interest kahit papano dahil instead na mag-cash ka, inilagay mo muna yung cash mo sa isang digital bank na may mataas na interest rate. And lastly, nabibuild pa yung credit score mo and your attitude towards credit. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, for me, nire-recommend ko ang paggamit ng Atomi service kung babayaran nyo po yan lagi in full para makuha nyo yung 0% interest. Pangalawa, magbabayad po kayo on time para hindi po kayo ma-charge ng late fees at magkaroon ng interest yung inyong credit with Atomi. Pero kung iniisip nyo lang po na gagamitin nyo para lang makautang at hindi nyo po iniisip yung due date nyo, masisira po yung pangalan nyo at yung pagbibuild nyo ng credit score. And kung bata pa kayo, hindi nyo alam na in the future, kung gusto nyong bumili ng kotse, ng bahay, mahihirapan po kayo. So please, use this at your advantage. Okay? So for our question of the day, itong mga details po like pagbibuild ng credit score, yung mga reporting entity, etc., hindi naman po natin to natutunan sa eskwelahan, di ba? Pero sa tingin nyo po ba, is it proper na dapat nang isama ang ganitong mga learnings or knowledge sa pagtuturo sa ating mga kabataan para maging well-informed and educated ang ating mga kabataan financially? Ano po ang opinion nyo about this? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rona B. Dewan. Sabi niya, TY for sharing Sir Pat. Pa-shoutout po from Lipa, Batangas. At Rona B. Dewan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta din ng aking mga videos. Na-appreciate ko po na nakakatulong itong mga sinishare ko pong information sa inyo para ma-enrich po natin ang ating financial literacy. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat na upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!